Ang update ay siya ang nanghamon, hindi niya talaga inaasahan na papatulan siya ni Torre. Hindi niya inaasahan yun. Hmm? Akala niya, dahil 35 years old siya, 55 years old si Torre, ano? Imaginein mo, 20 years old na agwat. Ngayon, ang akala ni Baste, dahil bata siya kay Torre, malakas yung kanyang pangangatawan, malaki ang katawan niya kaysa kay Torre. Sabi ni Baste, mayabang lang naman yan si Torre dahil nasa posisyon. Pero hinahamon ko siya ng suntukan. Tingin ko kaya ko naman siya. Ayun lang, ang tingin mo kaya mo. Ang tingin mo kaya mo. Yan yung yan tuloy kantsaw ang inabot mo sa mga netizens. Sabi ni Baisa Ronidel, bahag ang buntot like father like son. Yan. Ang problema kasi sa inyo, itong mga Duterte na ito, mayayabang. Yun ang problema, mayabang. Panay mura, panay hamon. Parang katulad din ni Digong. Yan, hinamon siya ngayon. Pinatulan siya ni Waldy Carbonell. Duelo. Hindi naman sumipot. Ito na naman, ang hamon. Ang tandaan natin, ang unang nanghamon dito, si Baste. Laging ang bukang bibig niyan, suntukan, suntukan. Ugaling kanto eh. Yung tipong akala niya mga tambay sa kanto na, suntukan tayo? Parang ganun lang eh. Akala niya hindi siya papatulan ni Torre. Tulad nga ng sinabi ni Secretary of Justice Boying Rimulya, bulldog yan, pitbull, hindi siya aatrasan yan. Yung pala, si Torre pala, nung nag-aaral pa sa Philippine National Police Academy, kasama pala siya sa boxing corps. Ibig sabihin, ang sports niya, boxing. At saka kahit na siya may edad na police officer, mini-maintain niya yung kanyang physical na yung lusog ng katawan. Kaya ngayon, siya, hinamon siya ni Baste, yan, pinatulan niya. Sabi niya, okay ako. Yung kondisyon ni Torre, hindi imposible yung kondisyon niya. Hindi naman imposible yung kondisyon ni Torre. Ang unang kondisyon ni Torre, gawin nating boxing. Ang ibig sabihin ng boxing, may rules. Hindi yung basta suntukan lang na pangkanto. Ang boxing kasi may rules, may referee. Okay. Ang pangalawang sinabi niya, sayang naman, magsusuntukan tayo. Parang walang silbi. Sige, gawin natin sa isang venue na may manunood. Magbenta ng ticket, may magdo-donate. Saka, may mag-i-sponsor ng bawat round. Kung may magkaka-interest dyan, yung mga perang mariraise dyan, ibigay natin sa mga nasalanta ng bagyo at ng mga pagbaha. Yun, tama din naman yun. Hindi naman unreasonable sa ka-impossible eh. Ngayon, ang tagal bago sumagot ni Baste. Diba, kinantsawan na nga natin, sabi natin, natamimi si Baste Natamimi si Baste. Pinakita na naghahanda na si Torre. Nagtitraining na talaga eh. Tapos kinausap na talaga yung Araneta Center, hindi available. Yung Rizal Memorial Coliseum ang kinausap. Okay, naghahanda na yung Rizal Memorial Coliseum. Pero nag-alok pa nga si Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, mayroong CEO ng isang casino, nag-o-offer na yung ballroom gamitin. Yun. So, ibig sabihin, marami ng siniseryoso na yung biglang naglabas ng statement ngayon si Baste. Ang sabi ni Baste, ang tagal ko na talagang gustong manuntok ng unggoy. Bastos na naman. Bastos na naman. Ang tagal niya na raw gustong manuntok ng unggoy. Akala mo naman, pag sinabi niyang ang tagal ko nang gustong manuntok ng unggoy, ang karugtong napahayag nun, sige,
Tuloy ng laban natin para magkaanuhan. Dapat sana ganun eh. Yung unang statement lang yung mayabang. Gusto ko na, matagal ko na talagang gustong manuntok ng unggoy. O, bastos pa. Pero, ang kadugtong, sabi ni Baste, ito naman ang kondisyon ko. Lahat daw ng officials, lalo na si PBBM, magsailalim sa drug test. Balik na naman dyan sa drug test na yan. Alam niyo yung mga drug test na yan, yung hair follicle test na yan, matagal na nilang hinahamon si PBBM dyan, si Marcos niyan. Hindi naman sila pinapatulan ni Marcos. Iba naman si Marcos kay Torre. O ngayon, dinala na naman ngayon, imposible yun. Imposible yung kondisyon na yun. Unang-una, bakit mo dadalhin dito yung issue mo kay Marcos? 'Di ba? So wala. Para na rin nating sinabing hindi na mangyayari yan. Siyempre ang palusot ni Baste, ayaw nyo di wag. Ang totoo sa tingin ko, natakot si Baste. Natakot. Kaya yan ang yan yung nangyari dito. Wala, sayang mainit na sana yung mainit na sana yung laban. Ang dami ng nagkaka-interest. Sabi nga ni Ping Lacson, ako na. Una na akong magdo-donate. Yung 1 buwang pensyon ko, i-donate ko na dyan. Sa laban na yan. Kaya lang yun. Bigla yung kondisyon ni Baste, isang kondisyon na alam mong hindi siya lalaban. Magbibigay ka ng kondisyon, yun ang kondisyon mo. Anong klase yan? Samantalang si Torre, reasonable yung kondisyon. Una, para hindi magulo, mayroong rules na susundin, hindi simpleng suntukan lang na parang kasuntukan sa kanto. Boxing, kasi sa boxing mayroong rules yan may referee. Pangalawa, para may silbi naman yung laban, fundraising. Yung mga manunood, magdo-donate, yung bibili ng ticket, may at yung mariraise na pondo para sa mga nasalanta ng bagyo. Okay na yon. Ay kaya lang, ang inaasahan natin, dahil siya naman ang original na ng hamon, siya ang nagpasimula, di dapat siya ang magsabing, okay, sige, call ako. Yan. Yan, na sana, maganda na sana. Ay bigla, kung ang sabi ni Baste, ang tagal ko na rin gustong makasuntok ng unggoy. Wala, nang insulto pa. Binastos na naman si Torre. Ang tagal niya na raw gustong makasuntok ng unggoy. Akala ko pa naman ang sunod na statement, sige pa, call ako dyan. Call ako. Ihanda na ang venue. Magti-training na tayo. Ganun dapat. Hindi Ang sabi niya, okay, since may condition si Torre, may condition din ako. Ang condition niya, lahat daw ng officials ng gobyerno magpa-drug test. Hindi na si Torre ang pinapatungkulan niya na naman doon. Sino na naman? Si PBBM na naman. Yan yung Wala na. Ang lumilitaw kasi dito, itong mga Duterte, mahilig magmura, mahilig manghamon ng kung ano-ano, suntukan, patayan. Yun ay pang-cover sa kanilang kaduwagan. Hahamunin mo ng suntukan si Torre, alam mo na hindi naman nasisindak. Sabi nga ni Rimulya, pitbull. Sa Davao, yung mga hinahamon nila, tiklop. Tiklop. Hindi naman ganun si Torre. Nakita nyo? Yan yun. Wala na. Kaya nagtatanong sa akin, attorney, matuloy pa ba? Mahirap na yan. Kaya ngayon, hindi makaimik ang mga DDS. Paano nila ipagtatanggol yung ginawa na yan ni Baste na na obvious naman, nagpapalusot lang, pero ang totoo natakot. Wala. Hindi na uubra yung mga style nila ng ama niya. Yung mga panindak nila niyan, nung panahon yan. Ngayon, hindi na yan. Hindi na yan. Ano yan? Mas matindi pa nga pala ito, ano bang edad ni Ano bang edad ni Barrios? Si Pacquiao, 40 plus yata si Pacquiao .
Anyway, sige mga kabunyog, mga kababayan. Ang Davao naman, marami pa rin namang matitinong Dabawinyo. Nasisira lang ng mga Kaya wag nating sabihin duwag ang mga Dabawinyo. Hindi naman. Yung Duterte lang. Okay, magandang araw sa inyong lahat, mga kabunyog, mga kababayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.